Ay, magandang gabi mga boss, mga kabunyog, mga kakamping. Bukas na ho yung keg sa hipag ko. Maganda ho itong topic natin ngayon eh. At saka magkulabo tayo mamaya, no? Tungkol ho ito sa, siguro alam niyo na, disqualify ho ang Smart Magic, no? Pakinggan natin. Technology company Smartmatic has been disqualified from all procurement processes of the Philippine election body. But COMELEC clarified the decision has nothing to do with a petition to investigate Smartmatic's hand in alleged irregularities in the 2022 national elections. COMELEC Chairman George Garcia says they have to maintain the integrity of the country's electoral process. He adds the decision is immediately executory unless restrained. Smartmatic expressed disappointment over COMELEC's decision. The company says it has consistently adhered to all the poll body's procurement processes during biddings and contract executions. Smartmatic has been the Philippines' tech provider for automated elections since 2010. Philippine Senator Ronald De La Rosa shares he's happy after talking about the International Criminal Court with President Marcos. De La Rosa and other senators met with the President and First Lady for a casual dinner on Tuesday night. De La Rosa says he privately discussed the ICC issue with the President during their dinner meeting, but the senator insists the details of their talk will remain confidential. De La Rosa was the chief instigator of the Duterte administration's drug war, which is currently being probed by the ICC. Two House committees unanimously vote to adopt Yan lang ho tayo. Happy ho si De La Rosa, si Bato, sa napag-usapan daw nila privately ni His Excellency tungkol sa ICC. Pero dadapat subalit, ayaw niyang isabi at confidential daw ho ang kanilang napag-usapan. Basta't happy siya sa kanilang napag-usapan, pero hindi pwedeng sabihin. Ay nako, Bato. Siyempre kaya ka happy, siguro nasabi sa ni Excellency na hindi tayo, huwag kang mag-alala, hindi kayo maano, ha? Di. Happy na siya, di ba? Pwedeng nasabi ni His Excellency sa kanya na, huwag kang mag-alala dyan, ako bahala, hindi kaya papabayaan. Di happy na siya, di ba? Yun lang yun eh. Ikaw naman, Bato, ayaw mo pa sabihin, siyempre, alam nga na, kung sinabi ni His Excellency sa'yo na magre-rejoin na sa ICC, di sasabihin mo, I'm not happy. Yun lang naman yun eh. Yes! Ano naman si Bato? Kaya ka masaya, siguro yun nga sinabi sa'yo na hindi tayo magjo-join. Hindi ko papapasukin ng ICC dito. Dahil sabi nga niya, ang napag-usapan nila privately, nagkausap daw sila ni His Excellency tungkol sa ICC, about ICC. Masaya ako. Ayan, nakatawa ako, sabi niya. Alam ka naman ba? Ano ho ba napag-usapan niya? Hindi ko pwede ka sabihin. Privately yan. Confidential ikay napag-usapan namin. Basta masaya ako. Bitin pa no? Ay ba to? No. Kailangan pa bang i-memorize yun? Bato? Kaya ka masaya dahil yun ang sinabi sa'yo. Sigurado, wala namang iba pa. Ano ba magpapaligaya sa'yo? Kung sinabi sa'yo na, magre-rejoin kami sa ICC. Di sana paglabas mo, umiiyak ka. At saka, makiki-ooperate kami sa investigasyon ng ICC. Di paglabas mo, sige. Senator Bato, anong napag-usapan niyo? Hindi ako masaya. Kasi sinasabi mo, di ba? Nagiri. Pero iba Iba si Bato. Kinakausap niya, dami. Basta masaya ako, nakatawa ako, kita nyo. Hindi ko pwede ka sabihin. Basta masaya ako. Niloloko tayo, di ba to? Di ba mga boss? Tungkol naman dito sa pagkaka-disqualify. Yun lang yun masaya si Bato dahil nagkausap daw sila privately ni His Excellency at masaya siya. Ano magpapasaya kay Bato?
Yolo, binibitin mo ba kami, Senador? Ikaw naman, wag kang ganyan. Wag kami. Mahirap bang hulaan yun? Bakit masaya si Bato? Sa napag-usapan nila, di ba? Tungkol sa ICC. Ewan ko. Sa'yo. Basta masaya. Siguro, yun nga sabi, di ba? Hindi ko kayo pababayaan. Di masaya siya. Di ka na. Balik ko tayo dito sa pagkaka-disqualify ng COMELEC. Sa Smart Magic. Alam nyo, mga boss, disqualify siya, pero hindi pa rin tayo babalik sa hybrid election, yung manual counting, hindi. Automated pa rin. Kaya lang, yun nga, magkakaroon daw ng magbibid na naman kung sino ang hahawak ng automated election. Kung sino kumpanya ganito, ganon. At malaki palang pera yan, billion daw yata ang nagagastos dyan sa mga inyang smart magic na yan, di ba? Alam nyo mga boss, alam nyo, dapat noong pang nakaraang eleksyon, na-disqualify yan. Smart magic na yan, dapat noong pa yan dinisqualify. Kumbaga, sobra ng baho ngayon na smart magic na yan Ngayon pa dinisqualify. At yung sabi daw masakit daw ang loob ng smart magic, bakit daw siya dinisqualify? Anong klaseng yan? Noon, walang sinabi si His Excellency kung hindi nadaya siya sa loob ng 6 na taon. Nanyang magpa-recount siya o anong lahat ng ginawa hanggang umabot sa Korte Suprema, walang daya ang nangyari, di ba? Malinis ang pagkakapanalo ni BP Leni. Hanggang sa eleksyon na halos tututukan namin, sabi ni Amy, hindi na kami papayag na madaya siyang muli ng smart magic. Kaya nga merong nakapag-imprenta na po ng balota, mahigit 50% na yung na-imprenta at nahuli daw na walang magbabantay. Kaya duda na naman ganito. Ang rason naman, kaya raw sila nag-imprenta dahil nga maski walang bantay kasi nga COVID. Di ba? Nagamit na naman yung COVID dun mga boss Di ba? Noong pa dapat yan dinisqualify. Unang-una na, si Digong ang presidente. Pwedeng ipa-disqualify yan ng COMELEC. Kanila lahat di ba? Kaya nga nakatakbo si His Excellency. Maski na siya sinasabi ni Rowena Guanzon na DQ yan Kaya nga siya nakatakbo. Dahil halos kanila lahat nung panahon na yun. Ano na lang kung i-disqualify, pero hindi nila ginawang i-disqualify ang smart magic. Bagkus, ang humawak ng smart magic, ng logistic, ang humawak, si Dennis Uy. Diba? Kaya nga ako, kasang-kasan na lahat Tapos yun na nga, wala pa silang tigil ng kasasaksak, akangangat nga. Pag natalo si Bongbong, lalabas ang tao. Dahil overwhelming ang abante niya sa survey. Di ba? Yung iyak ng iyak ngayon, si Glenn Chong. May mga kung ano I know what you did last summer. Noon talaga. Pag natalo yan, dinaya yan. Putya, kaya sabi ko, anong klase? Hindi pa nag-i-eleksyon, nandaraya na agad si BP Leni. Ganun ang nangyari nung nakaraang eleksyon, di ba? Bakit hindi nila tinanggal ang smart magic? Bakit smart magic pa rin ang pinatuloy nila? Kung nagkadayaan na, di nagdaya, sinasabi nila. Di ba? Simpleng-simple. Mga chip di ba? Tapos ngayon, dinisqualify na tahimik tayo. Ganun na lang yun, dinisqualify na. Ang daming hinahanap nung TN Trio. Na maanumalyang nangyari nung panahon ng eleksyon na yun. Wala nang paliwanag. Basta si George Garcia naman, kailangan pangalagaan natin ang
ang pag-incredible ka ng Comelec. Ako na. Okay. Bakit? Sigurado ka ba na ipapalit na makina dyan eh? Ha? Walang kababalaghan? Ha? Ewan ko, masyado ng high-tech ngayon mga boss. Kaya ng utusan ng matatalinong tao ang sasabihin ng makina. Kung yung drone nga eh, lumilipad eh, di ba? Oh. Dami-dami na, masyado ng high-tech. Oo, kaya hindi na ho. Oh. Baka ipapalit dyan, tapos na rin. Kagaya nun, di ba? O, wala pa. Within an hour, mantakin mo, 20 million ang pumasok na boto. Nung nakaraang eleksyon. Oh. Yung nakaraang eleksyon nga, di ba? Obserbasyon ko talaga. Sobrang garapal. Oh. Tsaka yung mga lalagyan ng, yung mga ballot boxes, parang karton lang na sapatos eh. Oh. Ewan ko. Hanggang hindi ko bumabalik sa manual counting to, hanggang puro makina inaasahan ito. Wala na ho akong ano dyan. Ewan ko kayo. Sa akin, wala na ho. Minsan, ang hirap po kasi. Yung manual counting naman, mga panahon ni Makoy, andyan ho lahat ng klaseng ballot snatching, mga tawag ito, yung mga patay nakakaboto, yung mga patay. Oo. Ha? Lahat to ng mga brown out, oras ng bilangan, magba-brown out, magkakapalit. Ibig ko sabihin, puwersa pa rin ng incumbent ang mananaig. Kanila lahat militar, kanila lahat sila lahat, wala namang maitapat ang oposisyon. Oh. Para proteksyonan yung balota nila, wala. Oh. Yung kanilang boto, wala eh. Ang nakakamay yung yung mga dragon mga natawag dito nga dinastiya. Mga hari-hari doon sa lugar nila. Oh. 'Di ba? Gaya nga ho nung Ampatuan, di ba? O, ganong grabing Ampatuan massacre na yan, di ba? Sila pa rin ang nananalo, 29 na Ampatuan, nakabalik na sa pwesto. Wala ho, hindi ho nasisibak ang dinastiya. Mahirap na hong magbago. Mahirap na po. Totoo yan. Kaya itong nangyayari na to, yung away-away ng Duterte sa kanitong Romualdez. Mabigat po yan. Marami pa akong hindi magandang mangyayari dyan. Tignan mo. Sana walang mamatay Sana walang mamatay. Kasi nga ho, yan power eh. Diba? Kung minsan, maski sa barangay election lang, nagkakapatayan pa diba? Lalo na sa national. Lalo ngayon, itong kilalang-kilala naman ninyo kung sino si Digong, diba? Diba? Sa Davao nga sila hari, di ba? Ewan ko mga boss. Pero matagal pa, Pero yun nga, kung magkakalaban ho dyan, Romualdez at saka Duterte, maganda ho laban yan. So be it, maski na automated counting machine ulit yan. Siyempre, magtututukan na yan. Wala nga naman pumayag yung sila Romualdez na mangibabaw silang humawak ng makina. Siyempre di ba? Kung babantayan niya, magkakabantayan, hindi kagaya ng panahon ni BP Leni. Wala ho talagang oposisyon na nakabantay. Di ba? Lahat nakabakod, puro mga dinastiya. Ito maganda to. Kung sakaling aabot ng 2028 ang eleksyon talagang para kayong nakakita ng dalawang asong gutom na magpapangalan po yan. Hindi ho papayag yan di ba? Ganun ho mangyayari riyan. Kanya-kanyang na yan. Bantay. Kung sino matigas ang bantay mo, babantayan ho nilang mabuti yan di ba? Diyan ho. Sana hindi maging madugo, no? Tungkol naman ho sa oposisyon,
ewan ko kung ano yung opisyon. Kung wala kang pag wala kang matibay-tibay na bantay, lalamunin ka lang ng mga may mga bantay, gaya nung nangyari nung nakaraang eleksyon, di ba? Kita nyo naman nung nakaraang eleksyon, may mga makinang tinapo na lang sa tabi. Talagang baboy na baboy. Yung nakaraang eleksyon, sa totoo lang, ewan ko, para siya, ako talagang masyadong Tsaka yun nga, within an hour, 20 million boto pumasok. Kagulat-gulat, di ba? Ay, magkulab na po tayo, oo. Para makatulog ako ng maaga, oo po. Ano to? Jonalyn Rosalinda. Jonalyn Rosalinda, oh. Shout out. Welcome to the club, Jonalyn Rosalinda. Kalat ni Baya, shout out, Nakadalawa ako, kalat ni, okay, tamo. Good afternoon, Karoke. Pasukain mo na, Karoke. Be well, mga bear. Wala pa schedule si Mama Bear. Di baling nakakulong. Basta nakatulong. Sis, nakakalala mo na naman si Kabayo. Hello, Miss Akira Milos. Good day, sabi ni Kalat niyo. Ito yung nyo sa akin kanina, yung comments nyo po sa vlog ko kanina. Appointed son. Mabuhay ka, paring Apollo. Kukulungin na yan si Baliw. Kalat ni Violet. Media, sunshine. Media lang malakas, Mukhang tao ka ni Kibulog, Tem, shout out Tem. Babala kay BBM, tandaan nasa huli ang pagsisisi. Baka maisahan ka. Sinabi na niya ang Ka-Percy, Mag-ingat ka, bongbong. Bang bongbong, David Alwin Mendoza, shout out. Hello, Karox at sa mga Rocky Warriors. Gandang hapon po. Napaaga po tayo ngayon, Karox. Tama lang po na imbestigahan ng kamera yan. Puro fake news ang ibinabalita. Wag lang sanang ningaskugon lang ng kamera yan. Sana tuluyan na nila yung SMMI para wala ng network yan sina Shoke, Tuko, Badoy, Pacquiao at higit sa lahat, Durian Dutae. Mahirapan yan. Tignan mo, mahirapan yan. Kung di pag ginalawang camera, hindi pa sila mag-iimbestiga dyan sa ano ba namang klaseng istasyon yun. Kalat ni Bayo. Tsaka yan nga, dyan lang dumalo si His Excellency ng debate. Clarita Carlos ba yun? Oo, diba? Kalat ni Bayo ulit to. Wala yung investigasyon. Ito naman to. Ang hirap talaga paniwalain to si Kalat niyo. Ano? Wala yung investigasyon ng Kongreso. Puro drama at walwalan yan. Ito, yan na naman. Puro lang investigasyon pero wala namang mangyayari dyan. Ang SMMI at ang Kongreso ay pareho na mga ungas ang mga yan. Visit. Kala ko ang sasabihin. African Sai, shout out Al-Ulalia, shout out, sabi niya. Lahat ng moves ng administration BBM at Romualdez, demolition job na laban sa mga Duterte si Rox. Exciting part, pag naipasara SMI, yun ang exciting part talaga. More exciting pa, pag pumasok ang ICC, as most exciting. Dalawa, pag-aresto ng ICC kay Duterte at pag-aresto ng FBI kay Kibulok. Good day, Sir Rox, at sa mga kawarriors. Popcorn pa more. Totoo yan, Pero ayon kay Bato, masaya siya sa napag-usapan nila ni His Excellency. User. Shout out, user, Ginagawang avenue ng Duterge. Yan para sa political agenda nila. At makapaglahad ng kanilang pansariling motibo. Totoo yan. Yan ang gamit ng SMMI. Di ba? User ulit Lagi na ngang tinatamaan ng sakuna
at kalamidad ang Davao dahil sa kanila. Dati-rati bihirang tamaan ng bagyo at lindol ang Davao. May ibig sabihin ka, pre, na. May ibig sabihin ka, ha? May Queen Atilio, welcome to the club. May Queen Atilio. SMMI, ang istasyon ng mga DDS na makakulto sa Pilipinas. Totoo yan. Pre, Naimi Bingson, shout out, ha. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangog, shout out sa inyo mga friend. Sabi niya, malaki din ang tama ng utak ni Babalina. Nasanay na kasi siya nung panahon ng kanyang ama ay formal lang ang pagpapatay. Yun nga yun. User ulit, oh. Parang tinanggalan ng dila sila Badoy, Celes, Panelo, Roque at iba pa kung mawawala sa ere ang SMNI. Totoo yan. Christian Chengnak, shout out, ha. A pleasant afternoon po, Tatay Rox at sa mga ka-warriors. Tama ka po. Sa SMMI lang, nag-a-attend ng presidential debate si Ngiwi Marcos. Kasi dyan, sa SMMI, at home si SD card fake president. Kaya magulo pa sa takbo ng politika nila at malabo pa sa tubig baha na pumayag si Ngiwi Marcos na makipag-cooperate sa ICC. At suntok sa buwan din, mapapawala ng prangkisa ang TV network nila Duterte Praning. Yan din ang iisip ko dyan, Naki. Alam mo, kaya ako suntok sa buwan yan. Tignan natin. Let us wait and see. Ganun lang yun. Christian Cheng ulit, oh. Tyrox, ganda po kamo ng sagot ni Ngiwi Marcos noong debate niya sa mag-isa sa debate niya mag-isa sa SMI. Scripted naman ang mga sagot niya. Kahit na binoboljak ni Maharlika Loka-Loka na siya ang gumawa ng script ng mga sagot ni Ngiwi Marcos during debate at sa iba nitong mga interview. Alam ko naman na di naman talaga si Marcos Ngiwi ang nagawa ng script niya. Misael Edwin, shout out. Good evening. Good morning, Karox. Present always. Salamat, Michelle. Misael. Rolando Cruz, shout out. No? Away-away na ang mga kurap. Paano kung totoong malaki nga ang ginagastos nila sa kaka-abroad? Totoo yan. Sila, nagbabatuan na silang tae. Debrado Ludovico, shout out, Blessed Tuesday night po, Karoke, and to all ka-warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Si Pacquiao kibaliw. Kaya yung SMMI, baliw din ang mga balita. Peke. Dapat lang ipasara na yan. Pwe, galit ka na naman. Pipito Duran, shout out. Sabi niya, dapat lang mawala na yung SMMI. Salot ang mga demonyo. Nagbabakita dyan, hari ng fake news. Nagbabalita. Christian Cheng ulit, oh. At katulad din po ng mga comment ko sa ibang mga kakamping content creator, vlogger. Yung issue ni Dugong sa pagkalas daw sa Pilipinas sa ICC. Hoy, Dugong, excusable, ikaw lang ang mag-isa ang kumala sa ICC, hindi ang Pilipinas. Ano? Abnormal ka talaga. Siya hanggang dito lang po muna. Tyrox, ingat po palagi. At regards po kay Mother. More power po. Stay safe and healthy po, Tay. Ikaw nga dyan, stay safe, healthy ka. Magpataba ka, sabi. Debrado Ludovico ulit. Hoy, Babalina, ang buong mundo ay nasa Pilipinas. Ang mata kaya... Hoy, Babalina, ang buong mundo ay nasa Pilipinas ang mata. Kaya kung hindi pa papasukin ng kapatid mo ang ICC, tapos na ang boxing. Goodbye, Philippines. Totoo. Mario Pabianak, shout out, sabi. Good afternoon po, Tay. Naalala ko po, ikaw, the way na binabanggit ninyo ang SMMI. Talagang plano nilang lumpuhin ang kabilang grupo kapag natuloy ipasara yan. Totoo. Ganun lang yun, di ba? Wala namang gustong umimbita kay Digong. Kasi nga, bastos. Kung magsasagot, siga-siga siya, di ba?
Sheila Santos, shout out. Spiritual advisor pa lang ang sama na ng tabas Raps ba naman parehas talaga ng may tama. Kibaliw talaga. King of fake news. Marilo Pabian ulit oh. Malaking dagok po yan sa kanila kasi diyan sila nagsasalita ng mga issue nila sa gobyerno, lalo ngayon na ang daming problema nilang kinakaharap. Ito naman po si Manang Amy. Correct po kayo, malaking tama niya sa kaisipan. Patunay na niwala siyang simpatya sa mga biktima ng EJK at pumapanig sa iilan na sangkot sa krimen. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. So, OG Castañeda, shout out. Yan ang dapat alisan ng prangkisa. Puro fake news. Marami na naloko si Pacquiao sa istasyon na yan. Totoo. Bumblebee, shout out. 3 to 6 months, makukulong na ang mga 3 to 6 months, makukulong na ang mag-ama, ang dilubyo ni Gongyo. Bumblebee ulit oh. May nakikita akong mini civil war sa dalawang magugulong pangkat na mga pulpul na politikong Pilipino na pwedeng gawin proxy war ng China at US dito mismo sa atin bansa. Kaya maghanda tayo sa mga susunod na mangyayari. Totoo yan, Bumblebee. Ha? Layo-layo pa ng eleksyon, ano? Putres, oh. Mga timawa talaga sa posisyon, no? Nida Buluntad, welcome to the club. Okay ang content mo, sir. BBM ako, pero dapat walang palakasan. Sa mga Duterte, halata na pag hinihilingan ang mga Duterte ni BBM nang iintay lang kami pero di kami tanga. Ha? Bumblebee ulit oh. Kailangan makinig si Bongbong sa asawa niya na si Lisa Araneta. Kailangan lang tuluyan yan pangkat ng demonyo. Walang konsensya yan. Makikipagkamay yan ng nakangiti pero pagtalikod nila gagantihan. O totoo, alam mo rin ha, Bumblebee ha. Alberto Ulaer, shout out. Karox, ang SMI channel, ang may-ari ay appointed son of Satan, Pastor Apollo Kibuloy. Ang mga SMI TV broadcaster, mga apostoles ng mga sinungaling, sila Digong, Duterte, Harry Roque, Sal Butike, Panelo, si Kibuloy, Lindol Istap, natabunan na ng malaking bato si Kibuloy, Karoke. Antonio Buenaventura, shout out. Sa China ang punta ng mga Duterte, di ba? Antonio Buenaventura ulit, Dami na nilang pera, hindi na kayang ubusin nila. Totoo yan, hindi na kaya ubusin. Kaya nga kayang-kaya na balik rin ng Pilipinas. Ang gugustuhin nila sa dami ng pera sa dami ng kawawa na pag nagpaulang ka ng pera nagiging zombie. Duterte. Parami ng pera to. Pag ito naglaban, marami magiging zombie. Romualdez. Ewan ko na. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox. Mabuhay ang inyong makatotohanan ng programa mo po. Have a good health po. Naway suma inyong loving wife po ang kagalingan ng ating mahal na Panginoong Hesus na walang hanggan. Amen po. Salamat, Ladies Anita. Ladies Anita ulit. Sir Roque, yung SMI, samahan ng magnanakaw na ito, TV News nila, pwedeng puro walang kwentang balita ang ipinahayag, walang kwentang channel. Totoo yan. Ladies Anita ulit, dami Yan nga si malaking ulo, walang laman ang utak, puro katangahan, kabobohan, ang lang siya yun. Cheap
Chief PNP during the drug war. Siya nga ang nagpauso ng Oplan Tukhang. Kaya madaming napatay. Kaya dapat panagutan kasama si Bonggong. Bonggonggong. Ladies Anita ulit, oh. Ikaw ay may Santok Babali na ngayon sasabihin mo, ang daming problema, bakit uunahin ng ICC? Excuse me, tigilan mo na nga taong bayan, nagising na ang katotohanan. Hindi mo ba naisip na 37,000 ang buhay na binuwis? Yung mga naulilang pamilya, anak, etc. Matagal na ngang naghahangad ng hustisya katulad ng pinatay ng ama mo na hanggang ngayon hindi nyo pa binabayaran. Tanga, may tanga pa. ICC, mahalaga. Itikom mo, bunganga mo, babalina, ay may manotok. May ulo nito si Ladies Anita. Ladies Anita na naman. Nagdodoble kara si BBM Bonget, ngiwi hanggang ngayon. Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay na ngayon ay kasama sa dalangin rin ang kanyang agarang pagpapagaling. Oo, salamat Raul. Totoo yan. Yan ang kailangan ko eh. Ha? Raul ulit. Dapat nga naman na ipasara na ang SMMI dahil demonizing of the country ang kanilang inaatupag. Totoo. Raul Villanada ulit. Puro panloloko at bulahan ang gawain kasi ng SMMI station ni Digong nyo. Totoo yan ha. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Nakapagdalawa ako, Tia Delica. Siguro hindi na makakapag-comment si mamaya si Tia Delica. Pero malamang magko-comment din yan hanggang bukas na ito eh. Itong vlog na ito eh. Pasahin natin kay Tia Deli. Mapagpalang buhay po sa ating mga kalupon sa Rocky Warriors. Impong basyang Team Tia Deli is in the house po, Serox. Wala pong hanggang pasalamat sa iyo, Serox, sa pagtitiyaga mo po sa pagbabasa sa pinakamahabang talata at nobela na kasaysayan ng inyong pong araw-araw. Pagpasensyahan nyo na lang po ang inyong Tia Deli, Serox. Dito lang po ako nakakapaglabas ng ang mga himutok at buwisit ko sa mga hinayupak na hinduropot. Araw-araw parang hinalo kay ube sa gulo, Serox. Ito si Madam Babali na talagang lupit sa pagka-epal. Ano po? Sabi, maya ang gulo-gulo na raw. Dami-dami na raw ng problema ng bansa. Sino ba ang gumagawa ng gulo? At sino ba ang nagpapagulo? Di ba para kayong mga asong ulol dyan? Kahulan kayo ng kahulan. Kanya-kanya kayong batuhan ng mga baho at putik sa isa't isa. Puro kuda at takipan na walang katapusan. Ano na po ba nagawa ninyo para masabi nyong na pwede ninyong maipagmalaki na kayong naandyan mga nagsisipag trabaho? Tumutupad sa tungkulin ninyo. Puro bangayan lang naman ang nakikita namin. Wala pong nababago, lalo po palubog kasi puro mga bunganga lang po ang gumagana. Labanan po talaga ng matira matibay, pakapalan po ng mukha. Kaya sabi ko itong klase na eleksyon na pag manipis ang mukha mo, talagang hindi ka mananalo. Tignan mo si BP Lenny, talo. Galit na galit si Tia Deli, Pati bayan ng Sikmura, kanya-kanyang kampihan. Pinapanood po kayo ng buong mundo. Diyos ko po, Lord, maawa po sana at mahabag. Bakit po kaya nagkakaganito? Nalulukuban po kami at napapaligiran po kami ng puro halang ang bituka at kaluluwa. Wala na pong respeto talaga at puro mga walang kahihiyan. Puro may mga pinag-aralan daw pero puro po mga pulpul at mga utak lamok naman. Yun na mga bisit. Kayo ng mga kurimaw kayo.
magsibalik na kayo sa kanya-kanya ninyong tribo. Doon sa bundok ng tralala, doon kayo mag-away-away at magpatayan kung gusto niyo. Parang awa nyo na. Bigyan nyo naman katahimikan ang mga kababayan ninyo. Mga bisit, impong basyang, maglalakbay muna si Rox. Mag-aalis muna ng umay at kirot ng rayuma. Na naman, kasama ninyo po sa araw-araw ang nakakaumay man po, pero sa inyo pong lahat tunay na nagmamahal. Ito po ang aswang at inyong Tia Deli. Shout out, Sister Grace. Malapit na ang paghukom. Sana bumait ka na. Di ka na maililigtas ni Kibulok sa dagat-dagatang apoy, sister. Huwag ka na sumama sa kanila kasi nga, impyerno ang biyahe nila. God bless, Rox. Palagi pong palagi mo pong tandaan, nasa likod mo po kami kasama sa prayers mo. Di ka namin iiwanan. Di ka namin tatantanan. Ay, Tia Deli. Basta, masaya ako dito sa pinaglagyan sa akin ni Lord. Kala mo, di ba? God moves in a very mysterious way, mga boss, ha? Mudi Muma, shout out, sabi niya. Hi, Sir Rox. Good evening po. Tama lang na mawala ang SMA na yan dahil istasyon ng walang kakwenta-kwentang istasyon ang Kibulok na yan. Wanted sa US kung bakit pumapayag dyan sa Pinas. Kapag naniniwala dyan sa SMA na yan, sakop na rin sila ng papunta ng impyerno. Hindi ko pinapanood ang SMA na yan. Sana matanggal na yan. SMA, salamat po, sir. Yung Aimee, sa palagay mo, Aimee, wala ka ba sa iyo ang pinatay ng amo mo? Kapag pumapanig ka, Aimee, sa amo, katulad ka rin sa amo. Totoo yan, Mudi Muma. May humabol, Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Matagal ng peke ang mga binabalita niyan. Mga nakakulto na lang yata nila nakikinig sa istasyon nila. Totoo. Mga kakulto na lang nila. Ramon Valencia ulit. Bossing, kumusta na lang sa mga ka-warriors and good health sa atin lahat. Okay. Shout out Jane Laibana, ha? Labay na. 3JC Hope, hindi nakapag-comment si 3JC Hope. Baka busy yan. No. Pero baka habol yun mamaya. Wala eh. Nagdalawang vlog ako eh. Totoo. God bless po, God bless. Pwede na ako matulog. Nakapaglibang, di ba mga boss? Yun o, sinasabi ko. Sana nga di ako maasa. Basta ganyan ng ano. Pero magandang laban yan. Hindi kagaya nung naging laban ni BP Lenny nung nakaraan. Talagang walang kalaban-laban si BP. Yung oposisyon nung nakaraan, wala akong kalaban-laban. Parang nilamon ng buong buo eh. Takim isang oras pa lang, 20 million na ang pumasok na boto. Grabe. Tsaka yun ang sinasabi ko. Kung kailan nakapaminsala na, saka pa dinisqualify. Pero yung ipapalit dyan, baka mas malupit ha. Di ba? Makina rin yan eh. Di ba? Kumbaga sa relos, di ba relo? Automatic. Ganun din naman under niyan eh. Kay Rolex yan, kay Citizen yan, kay ano yan. Basta automatic yan. Yun din ang under niyan. Diba? Kaya rin pihitin ng tao, kaya ng tao, i-channel, yung mga television, puro remote na, diba, yung mga drones, kontrolado na ng tao, lumilipad siya, pero nandito ang control. Ay, Lord. Wala bang general dyan na pwedeng mag-military takeover para sa bayan, ang kapakanan ng bayan ang iintindihin? No? Ang budget po na ipinasa ay 5,768 billion. Okinawa Japan. Patay si Juan de la Cruz.
ang payat na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Magandang gabi po. Hanggang bukas po muli. Good night. God bless.